So okay, good evening everyone. Salamat po sa lahat ng mga nag-attend ng ating training ngayon. So napaka-excited ko po na makasama kayo kasi maraming mapupulot at matututunan tayong mga about coach na ituturo niya sa atin ngayon. So by the way, I'm Roldan Burgos and isa sa team na kasama niyo ngayon dito. Tapos sana stay put lang po kayo muna kayo diyan. Tapos magiginig tayo sa ituturo ni Coach Vin ngayon. So I hope na makikinig tayo then i-apply natin sa ating gagawin na mga business, no? So by the way, papakilala ko po sa inyo ang pinakamalupit at pinakamagaling na coach. Walang iba kundi si Calvin Brian Obedencio. Palakpakan po natin sila. Alright, so grabe, napakalupit na introduction no Coach Roldan. Maraming salamat sa napakagandang intro, ba? So guys, super excited ako para i-share sa inyo ngayon yung mga bagay kasi alam ko guys na game changer pala. So, magiging tawag na natin sa natin mga game changers. Alright. So, good evening game changers. Grabe. Sobrang saya at sobrang excited ko ngayon dahil nandito ito yung pinaka first natin na training online. So by the way, magiging recorded to. Tapos ito na rin yung magiging parang NDO natin para dun sa mga new distributor at new game changer sa team natin. Okay ba yun? Ayos, Yun. okay. So bago tayo mag-start, please grab your pen and notebook para makapag-take notes kayo ng mga important information. Yun, very good. Grabe talaga to si Roldan, no? Record book pa talaga dala, no? So by the way, congrats kay Roldan, no? Actually, unexpected. Top 3, July. Grabe, napakalapit Roldan. Congratulations. So yan guys, so first of all, I would like to congratulate every one of you dahil umattend kayo sa training natin ngayon. So napakagandang attitude yan guys. So ngayon, ang intention natin sa training ngayon is para maturuan kayo, i-share din sa inyo yung mga best practices in terms sa pag-i-execute ng idea. So ang training natin ngayon is about the principles or disciplines of execution. Yun, okay? So, bago tayo dumako dyan, kamustahin muna natin. So, Dan, kamusta naman yung pagbibusiness natin ngayon, Dan? Ano ba yung mga naging struggles mo? Or ano ba yung mga struggles o mga na-experience mo as bago pa lang sa business? Di ba wala ka pang 1 month? Oh. Tapos yun. Ah marami ka ring makukuha na ano idea the more na kausap ka na ibang mga mga tao dito, mga Pero ano yung yung mga mga ano naging tao dito. struggle mo? Ano yung mga naging struggle? Yung parang bagay na Siyempre nahirapan. yung struggle dito yung siyempre hindi naman talaga na ano tayo, 'di ba? Magaling na taga-benta pero ginagawa ng paraan tapos andyan pa yun mahiya ka pero wala kang choice dapat gawin mo talaga kasi para sa pangarap, di ba? Yung gustong abutin mo talaga so gagawin mo then ayun maraming kakumpetensya na mga pero wala yan basta focus ka lang sa sa goal mo talaga na mangyari sa buhay mo then sa sa mga yun yung mga sa mga kamag-anak mo imbis na inspired ka wala. Pero wala, nasa sarili mo talaga yun. Pag gusto mo talaga, gagawin mo. Siyempre, para sa team, dapat maging positive ka lang. Yan. No Tama. matter what happens, go lang ng go, bro. Yun.
So ngayon, bago tayo mag-start sa topic natin ngayon, no? Bago tayo mag-start sa topic natin ngayon, meron muna akong i-share sa inyo kung ano ba yung mga tamang mindset o bakit may mga tao na ito yung isa sa mga idea na shinare din ng mentor ko sa akin before sa previous na mga company natin. So ngayon, i-share ko sa inyo kung ano ba yung nag-lead sa kanya into success. So, by the way, let me introduce myself first. I'm Vinny Banginista. So, yun yung gamit kong brand name. And then, bakit kailangan nyo makinig sa akin? So, actually, hindi nyo naman ako kailangan pakinggan, no? You can do whatever you want. So, nagbibigay lang ako sa inyo ng mga ideas. So, bakit nga ba kailangan makinig sa akin, no? So, first of all, isa sa mga ang pinaka-goal natin sa team is maging attractive yung team natin. So sa akin, ang pinaka-goal ko is lahat sa atin ma-reach natin yung level of success na gusto natin. So yun yung isa sa mga pinaka-goal ko para sa bawat isa sa atin para maging mas attractive yung team. So ibig sabihin, yung pinaka-goal natin is talagang gawing attractive yung team at bawat sa atin ma-reach yung level of success na gusto nating ma-reach dito sa company. So, sana pagkatiwalaan nyo yung every information na ibibigay natin at trust me na lahat ng information ibibigay natin sa inyo ngayon is information na makakatulong sa inyo, no? At ito yung kumbaga trust me na lahat ng sasabihin ko ngayon is yung based on your best interest. Okay? So ngayon, sa business natin ngayon, 'di ba, sa network marketing, merong ginawang studies, share ko lang sa inyo, na sa business natin ngayon is sa first year, mostly na mga 90% ng mga distributor ay nag-quit na gawin yung business. 90%. And after 5 years is 5% from those 5% dun sa 10% na natira is lumilipat ng company or nag-quit din. Kaya ang nangyayari nito, may 5 na lang na natitira, which is yung 5%, yun yung mga taong hindi nag-quit, nag-stay sa company at na-reach yung level of success na gusto nila in terms of money and in terms of time. So, anong ibig sabihin nun? Sa network marketing business, it is a business of attrition. Ibig sabihin is it is a business ng survival. So, napaka-importante na to become successful in network marketing is napaka-importante na hindi tayo mag-quit. Ibig sabihin, mag-survive tayo at mag-stay tayo sa company until na ma-reach natin yung level of success na gusto natin. So ngayon, i-share ko sa inyo, ano ba yung mga pitfall? For example, sa traditional business kasi, merong mga pitfall or mga tinatawag natin, mga traps kung bakit yung isang traditional business nagsasara o nalulugi. Katulad lang din yan sa network marketing. No, meron din tayong mga traps or may mga bagay na nangyayari or na-experience yung mga bagong distributor kaya sila nag-quit sa network marketing business. So ngayon, i-share ko sa inyo yung mga ilan na mga reason kung bakit mostly ng mga bagong distributor, first 1 year pa lang sa business ay nag-quit na. Okay? So ngayon, yun yung susolusyonan natin. So meron din sinasabi sa business, guys, share ko lang sa inyo. So the way na 90% ng solution sa isang problema is alamin mo yung problema. Ngayon, aalamin natin ano ba yung mga problema kung bakit mostly sa mga bagong distributor nag-quit. So ang pinakauna dyan is yung rejection. So ito yung pinakaunang reason kung bakit nag-quit yung isang distributor, rejection. So for example, di ba?
bago tayo sa business, super excited tayo. Yung enthusiasm natin sobrang lakas, di ba? So, anong nangyayari yan? Excited tayo kasi expected natin na yung mga kamag-anak natin, yung best friend natin, di ba? Yung mga best friend natin is kapag in-explain natin sa kanila yung business, expected natin na sasama rin sila. Ngayon, dumating sa point na nireject tayo ng best friend natin na meron tayong expectation sa kanila na mag-join din sila. So, anong mararamdaman ng distributor? Di ba? Mostly mahihirapan, tapos madidepress. Grabe, akala ko, ina-expect ko pa naman to best friend ko. Tapos tatawanan ka lang bigla kasi nga in-invite mo siya sa ganitong business. So ikaw as a bagong distributor na hindi mo alam na posible palang mangyari na yung mga kaibigan mo at family members mo ang pinakaunang magre-reject sa iyo. So dahil hindi ka handa sa rejection, ang nangyayari, nadi-discourage yung mga new distributor. At dahil doon sila nag-quit. Yan yung isa sa main reason. Next, reason is depression. So dito sa business natin ngayon, sabi nga nila it is a business of rejection. So for example, 'di ba lagi ka nare-reject mama, papa at best friend mo. Ngayon ang nangyari, na-depress ka. Okay? Na-depress ka. So, wala baka hindi to para sa akin, hindi to business para sa akin, ba nagdrama ka na. So, okay lang makaramdam tayo ng emosyon, pero wag natin siyang dadalhin sa business. Dapat napaka-importante na oo, madadown tayo kasi isipin mo ba naman sa isang araw nag-message ka sa 50 na mga kaibigan mo. Pero ni isa wala man lang nag-join or ni isa wala man lang gustong kumausap sa'yo. Ang masakit pa nun, yung kaibigan mo, nilayuan ka pa. So parang ang nangyari sa iyo ngayon, imbis yung mga kaibigan mo dati na close mo, dumating sa punto na hindi mo na sila kaibigan kasi nilayuan ka na nila dahil sa business na to. Ngayon, kapag nangyari yun guys, isa yun sa mga nagiging rason kung bakit nag-quit ng isang distributor. So naiisip nila na, ay, hindi ito para sa akin. So dapat maunawaan natin, dapat ready tayo sa rejection at ready rin tayo sa depression. Ngayon, kapag na-experience natin itong depression, ano ba yung dapat natin gagawin? So meron na yung kasabihan, if you go down, go upline. So ano yung ibig sabihin yan? So kapag naka-experience tayo ng depression, na feel natin na down tayo, anong gagawin natin? Pupunta tayo sa upline natin. Gets? So anong gagawin natin? I-message mo yung upline mo. Upline, medyo nalulungkot ako na ganito, ang daming rejection. Di ba parang yun na negative ako, yung mga kaibigan ko sinasabi sa akin na marami akong kakilala, nag-networking din dati pero wala naman nangyari sa kanila. Naubos lang yung pera nila. Nilayuan sila ng mga kaibigan. So ngayon, sasabihin mo yun sa upline mo para magbigay sa iyo ng encouragement para magtuloy-tuloy sa business. So ngayon, kapag nakakaramdam ng lungkot or nadadown, kanino nga lalapit? Naalala ko yung isang story dati nung naging mentor ko. Before, muntik na talaga siya mag-quit. Kasi sinabihan ba naman siya nung friend niya, ay nung mismong kapatid niya na, ay scam man yan, scam man yan, ganyan, pyramiding man yan, di ba? So, ang nangyari niyan, muntik na siya mag-quit. Actually, mag-quit na dapat siya nun, pero naalala niya tong phrase na to, na tinuro sa kanya ng upline niya before. So ngayon, nag-message siya doon without expecting na may call back. Pero nag-call back yung upline niya. So anong sinabi? No? Alam mo, dati na-experience niya rin yung ganung bagay na rejection. Pero ang nangyari niyan, sinabihan siya ng upline niya na mostly na nagsasucceed sa network marketing business is yung mga tao na willing magstay ng sobrang tagal kahit nakakaramdam ng rejection, depression, or kahit nakakaramdam na ng matinding hirap sa pagbibusiness,
So mostly ng mga nagsasucceed is yung mga tao nag-i-stay at hindi nag-quit. Okay, so ngayon, ang pinaka dapat nating maintindihan, sa first 1 year natin sa business, dapat hindi tayo mag-quit. Kasi ang business natin, may kasabihan nga, kung sinong matira, siyang mayaman. Parang ganyan ba? Ibig sabihin, the more ka nag-i-stay sa ginagawa nating business, mas tumataas yung level ng chances na pwede kang maging successful. Okay. So ngayon, ito yung last. Management trap. Yan. Mostly sa atin, as a upline, kunyari, si Roldan, meron na rin naman siya mga member, is nauulog tayo sa management trap. Kung saan, mina-micromanage natin yung mga downline natin. Minsan sinasabi natin, ako na magpe-present, ako na gagawa lahat, ako na yung bala sa ganito, ako na bala sa ganyan. So, napakalaking trap niyan guys kasi ang napaka-importante dito is you need to work with the people na willing gumawa at you don't need to convince. Anong ibig sabihin? So, just focus your energy. Halimbawa, sa Roldan, nagka-downline siya, nagkaroon siya ng members. So, wag kang mauulog sa trap ng management na kailangan mo silang i-manage ng ganito, ganyan. So, let them do kung paano nila gustong gawin yung business. Pero hindi nawawala na nag-guide ka pa rin sa kanila. So, ituturo mo lang yung mga trainings and let them be kung anong gusto nilang strategy, anong gusto nilang gawin sa ginagawa nilang business. Okay. So, yun yung isa. Okay. So, ngayon, ito yung tatlo. So, as bago pa lang sa business natin, dito tayo dapat laging maging handa. First, rejection. Expect natin yung mga magulang natin, yung mama at papa, mga kaibigan, mga best friend, mga family members natin. Sila yung unang magre-reject sa atin. Pag naramdaman natin ang rejection, huwag tayong malulungkot. Normal yun. Kasi hindi naman lahat talaga dapat, hindi naman lahat build for business, di ba? So normal lang yun. Kung hindi nila nakikita, let it be. No? Isa sa mga strategy na talagang, kasi before nung ginagawa ko to, hindi ko pa alam yung ganito. So parang dahil din sa, syempre hindi ko pa alam gawin yung business, parang naubusan din ako ng kaibigan. So, ang ginawa kong diskarte dati sa pag-invite, halimbawa si Roldan, bro, tignan mo lang yung ilalatag ko lang sa iyo yung program. Tapos, after mo mapakinggan yung program, it depends sa iyo kung gusto mo. Kung hindi naman kita pipilitin. Kasi mas importante man sa akin yung relationship natin. So, kung ayaw mo, okay lang naman, friend pa rin tayo. Parang ganun ba? So, yun yung parang tinuro sa akin na way ng pag-invite. So, next, expect natin na hindi magiging madali. May mga moment na magiging negative tayo, iisipin natin, ay, hindi naman ako yung mayaman. 1 year na ako dito, 6 months na ako, parang maski piso, hindi man ako kumita. Guys, normal yun. Di ba? Huwag tayong madadown na iisipin natin magiging negative na tayo na hindi tayo kumikita. So darating ang panahon, kikita rin tayo, pero we just need to stay at maging positive. Okay, tuloy-tuloy lang. Next, management trap. Pag nagkaroon tayo ng downline, i-guide lang natin sila, pero wag natin i-micromanage. Isa pa rin guys is yung isa sa mga natutunan ko is that kunyari, wag nating sasabihin dun sa mga nare-recruit natin na invite ka lang ako mag-present. Kasi pag ganun yung ginawa, darating sa point na mawawala sila. No, dapat dito, each member natin dito, willing gumawa, willing trumabaho. Okay na kahit 5 piraso lang tayo, pero solid. Kaysa ano yung marami, di ba? Kasi hindi mo magagawa yung key principle ng network marketing, which is duplication. So kapag ganun mo siya ginawa, ganun mo siya nilatag, ay ako nang bahalang kumausap, bigay mo lang sa akin listahan. Hindi ganun. Tanungin mo, willing ka ba maging leader? Nakikita mo ba yung sarili mo sa ganitong trabaho? Willing ka ba sa ganitong reward? Ganyan. Pag go, edi yun. Doon mo lang siya ipasok sa business. Kasi isipin mo lahat ng tao,
willing convince na magandang network marketing. Isipin mo paano na yun, di ba? Napakalaki ng growth mo. Doon ka talaga mismo kikita. Kasi hindi naman tayo kikita kapag may nag-join eh. Di ba hindi ka naman yayaman agad? Paano? Sa effort ng buong team. Okay? Kaya dapat, doon tayo nakafocus. Hindi doon sa fast start bonus, pag may na-recruit ka, may 500 ka, hindi doon. Kundi doon sa productivity. Okay? So yun lang guys. Ngayon, itanong. So, ang gusto ko lang i-diin sa inyo guys, i-emphasize na whatever it take, whatever happen, okay, dapat is magstay tayo. Okay, normal, traditional business nga, di ba? 5 years bago sila kikita. Di ba? Naglabas siya malaking puhunan. Sa atin, magkano lang? 2,000 pesos, 5,000. Tapos expect natin within a year, kikita tayo agad. So, expect na natin guys, long run natin siyang gagawin until we succeed. Okay? So ngayon, i-share ko na sa inyo yung, may tanong? Wala naman, no? So, i-share ko sa inyo yung 4 disciplines of execution. So, dito sa ano natin guys, hindi tayo pwede dito na katulad ng iba, nag-join, expecting na yayaman tayo, expecting magbabago yung buhay natin, na hindi tayo gumagalaw, na wala tayong execution. So, ang napaka-importante sa business natin guys, kahit hindi ka marunong, kahit hindi ka magaling, dapat meron kang execution. Yan yung name of the game. Execution. Kapag walang execution, kahit 10 taon ka na sa business, hindi ka talaga kikita kasi wala kang execution. Kaya isa sa pinaka-importante nating matutunan kung paano nga ba mag-execute. So first principle. Yan. So, alamin mo ano yung widely important goal. So, isipin mo, ano yung pinaka-importanting bagay na kailangan ko ma-achieve? Ano yung pinaka-important goal ko? Imagine niyo nandito ako sa network marketing business. Gusto ko after 5 years, may sarili akong bahay, may time freedom ako, may financial freedom ako. Ano yung one thing na pwede kong gawin ngayon na magkakaroon ng malaking impact sa business na ginagawa ko ngayon? So yun yung isa sa pinaka-importante na dapat mong matutunan. Ngayon, once alam mo na yan, kailangan mo mag-focus. So once nalaman mo na yung widely important goal mo, kailangan mo mag-focus dito sa pinaka-important goal mo. Ngayon, paano natin malalaman? Hindi ko yung sinasabi guys na kasi in a business, sa business natin ngayon, syempre napakarami natin kailangan gawin. Mag-recruit, mag-prospect, mag-present, mag-follow up. So ano ba yung pinaka-importante na goal natin? So ngayon, para malaman yan, kailangan alamin natin saan ba tayo ngayon. Saan natin gusto mapunta? Ang pangatlo, kailan? So para malaman natin yung most widely important goal natin na pagpupukusan, dapat sagutin natin itong tatlong tanong na to. So ano yan? Saan ba natin gusto mapunta? For example, ang gusto kong mapuntahan ay 5 direct per month. So 5 recruit per month. Yun yung gusto kong, mali.
So, saan ba tayo ngayon? So, syempre, first ano natin, so wala pa tayong income, wala pa lahat. First month natin. So, asan ba tayo ngayon? Isipin natin, ano ba yung sitwasyon natin ngayon? Diba? Ano ba yung sitwasyon natin ngayon? So, magkano ba kinikita mo? Ilan ba recruit mo? Sulat mo yung lahat. Ngayon, saan natin gustong mapunta? For example, ngayon, zero sales. Okay? Gusto natin next month, gusto natin mapuntahan 5K per month. Ngayon, kailan? After a month. So, 0, 5 month. So, ganyan siya. Alamin natin ano yung sitwasyon natin ngayon, saan natin gusto mapunta, at kailan. Ano yung deadline. Okay. So, para sa akin, guys, ay mamaya ko na i-share. I-share ko muna to lahat sa inyo, nalatag ko lang muna. So, ngayon, ang pangalawa ito. Ngayon, dahil alam na natin yung widely important goal natin, pangalawa ay focus on lead measures. Focus on lead measure. So whatever yung goal natin or whatever yung gusto nating bagay na ma-achieve, dalawa lang yung pinagmumulan. Una, lead measure and lag measure. Ang lag measure, yan yung situation kung saan mo gusto pumunta. So, ang lag measure, yan yung goal. For example, ang goal mo ay pumayat ka ng 2 kilos. Or, for example, ang goal mo is kumita ng 10,000 per month. Yan yung goal mo. Ngayon, ano yung activity na kailangan mong gawin para ma-achieve yung 10,000? Mag-sales call ng 2 hours per day. Gets? So, ang lag measure, yan yung saan mo gustong mapunta. Ang lead measure, yun yung nag-i-influence para ma-reach mo yung goal mo. Gets? Ngayon, ang second discipline ng execution is mag-focus tayo sa lead measure kasi ito yung pinaka nagbibigay ng influence para ma-reach natin yung level ng success na gusto natin. So, yun yung lead measure. Ngayon, ito pangatlo. Engage with the goal. Or sa madaling salita, create a scoreboard. Sino dito yung nagbabasketball? Diba? Pansin natin sa basketball ay may scoring. So kapag nakikita ng, di ba, Team A versus Team B, so lumalamang na yung Team A. Ngayon, nung nakita ng Team B na lumalamang ang score ng Team A, mapapansin natin na nagbabago yung galaw ng Team B kasi hinahabol nila yung score. So ang pangatlong principle ng execution is gumawa tayo ng scoreboard or ng matrix. Halimbawa, sa business natin, ano yung matrix? Sales, and then recruitment. And then, lead or trade. Magkano yung nabenta mo, ilan yung na-recruit mo, ilan yung na-build mo na leader. So, yun yung matrix natin. Okay. So, next, ang pang-apat is yan, cadence of accountability. So, napaka-importante every week, at least 20 minutes every week, ay merong cadence of accountability or meeting. Sa meeting, ang ginagawa dyan,
bawat members nagbibigay ng commitment. Kasi mostly, kapag ikaw ang nagbigay ng commitment o ng goal, most likely gagawin mo siya kaysa kapag sinabi lang sa'yo. Halimbawa, ako, sabihin ko, makaka-recruit ako ng 5 leaders ngayon, 10,000 yung magiging sales ko. So ako, nagkakaroon ako ng sense of accountability kasi ako yung nangako ng ganung target. Kaysa kapag sinabi lang sa akin, ito yung target ko. Gets? So every week, magkakaroon na tayo ng accountability session. So every Friday, magkakandak tayo ng ganito. Magbibigay tayo ng commitment natin per week. Tapos, ang magiging setup, first is yung goal na na-achieve natin per week. Tapos, ano yung mga goal na na-achieve natin this week? Ngayon, ano yung mga hindi natin na-achieve? Tapos, ano yung gagawin natin para makunan yung pagkukulang? Then, ano yung next goal natin for the week? So, gets? So, every week, every Friday, gagawin na natin to. Pero 20 minutes lang siya. Ilalagay lang natin yung goal natin, ano yung hindi natin na-achieve, ano yung bago natin gagawin, tapos ano yung goal natin next week. Gets? Ngayon, gagawin natin yun. I-share ko lang sa inyo tong So, malapit na tayo matapos. I-share ko lang sa inyo yung kung paano ba, ano ba yung dapat nating pagpukusan. So, ganito, dapat everyday, ganito natin ginagastos yung oras natin. Una, 40% getting customer, 40% duplication, and 20% closing. So sa network marketing business natin, dapat ito yung pinaka-gumugugol ng oras natin. First, 40% ng oras natin dapat ginugugol natin para kumuha ng bagong customer sa products or sa business. Next, 40%, dapat 40% ng time natin na ginugugol sa business, nagduduplicate tayo. Ibig sabihin, mayroon tayong tao na tinuturuan, para gawin din yung mga bagay na ginagawa natin. Next, 20% closing. So ito na yung mag-follow up tayo sa mga tao na nakausap na natin. Gets? Ngayon, bago tayo matapos, gusto ko lang ito i-share sa inyo. So, ito yung tinuro sa akin ng isa sa mga naging mentor ko dati. Ngayon, top 2 na siya sa buong mundo. Top 1 na siya sa Pilipinas. Tapos, siya rin yung naging rason or parang naging malaki yung, kumbaga, sa kanya ko kinikredit lahat. Diba? Siyempre sa Diyos din, diba? Pero siya yung isa sa mga tao na parang, kung hindi ko siya nakilala, parang hindi ako magiging, hindi ako magiging confident. Parang ganyan ba? Parang, dahil sa kanya naging ko yung confidence, lahat. So ito yung bagay na tinuro niyo sa akin. So para daw pala maging magaling sa business na ginagawa natin ngayon, it takes 3 things. Una, mindset, skills, and strategy. Okay. So ito yung 3 bagay na nag-lead sa kanya para maging number 1 sa Pilipinas. Una, right mindset, skills, and then tamang strategy. Ngayon, pag-uusapan natin, ano ba yung skills or ano ba yung mindset na dapat meron ka para maging successful sa ganitong business? Una, it's all about you. Okay? Yung success mo dito ay dahil sa'yo, hindi dahil sa mentor mo, hindi dahil kahit kanino, hindi dahil sa company, kundi dahil sa'yo. Imagine,
ito yung network marketing. Okay? Tapos imagine ang success dito sa network marketing. Imagine nagpe-paint ka. Yung canvas, yun yung network marketing. And then yung paint brush na hawak mo, yun yung mga tools na meron ka. So, ikaw yung magdi-declare, ikaw yung mag-create, ikaw yung gagawa ng future mo sa network marketing. So, halimbawa, marami kasi mga nagre-reklamo, ay, yung upline ko kasi hindi sikat, ay, yung company, yung compensation ng company kasi ganito, yung upline ko hindi supportive, yung company walang training, di ba? Parang sinisi mo na lahat sa upline mo, sa company, o minsan sisisihin mo pa yung downline mo kasi hindi magaling, or kung sino-sino sinisisi mo. So dito wala tayong sisihan, guys. Kasi ang success mo dito hindi nakadepende sa upline, sa company, sa downline, kundi nakadepende sa iyo. Ikaw yung magdidikta, ikaw yung magki-create ng magiging future mo sa ganitong business. So maraming mga tao na hindi kumikita sa ganitong business kasi hindi nila ito naintindihan. Ang iniisip nila kaya hindi sila naging successful kasi hindi magaling yung apply nila at iniisip nila dahil sa compensation plan or dahil sa product ng company. Pero lagi nyo lang iisipin, guys, it's all about you. Ikaw ang rason kung bakit ka magsasucceed. Next. Pangalawa is entrepreneurship mindset. Dapat meron kang mindset ng entrepreneur. So ano ba yung entrepreneur? Diba? So para sa akin yung entrepreneur, sila yung mga tao na willing magtiyaga, willing na hindi kumita ng long term kasi naniniwala sila sa dulo ng mga effort nila, sa dulo ng pagpapagod, dulo ng mga effort na ginagawa nila, kahit hindi sila kumikita ng malaki agad, alam nila in the end of the day, kapag tuloy-tuloy lang sila sa ginagawa nila, is meron silang mararating. So, kaibahan kasi sa traditional o pagtatrabaho, di ba? Kapag nag-work tayo ng 8 hours, marireceive agad natin yung sahod natin. Sa entrepreneurship, hindi ganun. Dapat willing kang malugi, willing kang mag-effort, kahit walang bumabalik sa'yo, willing kang mapuyat, di ba? Dapat willing kang matuto, dapat willing kang gawin yung business, decided ka, ganyan yung entrepreneur. Gets? So dapat, kayo mismo, mag-isip kayo na kayo yung may-ari ng Chantal, kayo yung may-ari ng business. Kaya kayo, meron kayong initiative. Ano ba yung mga trainings na kailangan ko? Ano pang kailangan kong matutunan? Ano yung mga kailangan kong gawin? Dapat marunong kayo mag-isip na parang kayo yung may-ari ng company. So ngayon, isipin nyo ano pang kailangan yung matutunan. Anong mga skills yung dapat yung i-master. So dapat, to succeed sa ganitong business, dapat willing kayong gawin. Pangatlo, letting go of employee mindset. Do you agree, guys, na ang school is farm ng mga employee? So buong buhay natin, tinuruan tayo maging empleyado. Diba, pagpasok natin sa school, dapat naka-uniform, mag-aaral tayo, di ba? Stuck tayo sa room for how many hours, tapos lalabas, tuloy-tuloy yung routine hanggang tumanda tayo, nasanay tayo. So madaling salita, ang school system is farm ng mga empleyado. Don't get me wrong, walang masama doon. Actually, fun din tayo ng self-learning at saka college, ganyan. Kasi sinasabi ko lang, guys, throughout ng buhay natin na build natin yung habit na kain, pasok, labas, kain, pasok, labas, kain, pasok, labas. Walang way to insert yung creativity. Diba ngayon, isipin mo, pag hindi ka nag-college, yan ang iisipin sa'yo ng mga tao. Diba? Parang ganun na, parang na-program na sa utak natin, naging empleyado.
Ngayon, kailangan natin, ano ba yung employee mindset? Una, employee mindset. Kapag nag-effort ako ngayon, dapat may balik agad. Diba? Sila yung mga tao, ay sa wakas Friday na. Galit sa trabaho. Diba? Ay, grabe. Trabaho na naman. Ay, trabaho na naman. Yun yung employee mindset. Pero kapag entrepreneurship mindset ka, mahal mo yung trabaho kahit di ka matulog. Trabaho ka lang ng trabaho. So para sa iyo, yung trabaho is a way to contribute. Hindi para pahirapan ka. Okay? So yun yung pagkakaiba. So dapat i-let go na natin yan. Dapat trabaho lang ng trabaho. Tapos effort lang ng effort kahit walang balik. Pero alam natin in the end of the day, meron tayong papupuntahan. So i-let go na natin yung employee mindset. Ngayon is for confidence and okay. Pang-apat, dapat wait lang. Paano pala ito? Confidence skills obsession. So confident. Dapat ang mindset natin confident tayo. Kasi maraming mga network marketer takot mam-prospect, takot mag-invite kasi iniisip nila, i-judge sila ng kausap nila. So hindi sila confident kapag sinabi, kumita ka na ba dyan? Di ba? Siyempre, ano na. So ngayon, dapat maging confident ka na talagang gagana siya, confident ka na talagang mag-work, confident ka na kahit hindi ka pa nakakotse, hindi ka pa mayaman, confident ka mag-recruit, mag-invite. So, ngayon, paano maging confident? Magiging confident ka lang kapag nakapag-build ka ng skills. Kasi alam mo yung taong kinausap mo, kaya mo siyang tulungan. So kahit wala ka pang sasakyan, wala ka pang maraming pera o sports car o malaking bahay, so dapat maging confident ka. Paano ka maging confident pag nakapag-build ka ng skills? Bakit ka magiging confident? Kasi meron kang skills na pwede mong ituro at alam mo kapag tinuro mo siya doon sa tao, makakatulong din yun sa tao na in-invite mo doon sa business. So napaka-importante na lagi kang nag-aaral. Gets? Next is yung obsession. Dapat meron tayong konting obsession sa gagawin natin. Okay? So dapat yung decided tayo, may obsession tayo na hindi tayo papayag, hindi natin ma-achieve. Dapat obsessed tayo dun sa result, obsessed tayo na gawin ng business. Gets? So yan, dapat magdagdag tayo ng konting obsession. Ngayon ito yung third. Second. So skills. So ano ba yung skills na kailangan? Una, inviting, prospecting, present, onboarding, and closing. So yan, ito yung 5 skills na dapat mong mastery. Inviting. Bigyan ko kayo konting tips. Paano mag-invite? Halimbawa, invite mo, syempre, ang pinaka-target mo yung mga close sa'yo. Kasi yan, di man yan tatanggi. Sasabihin mo lang ganito, Roldan, meron na, kuna sabihin mo na, Roldan, tanungin mo muna siya. Familiar ka na sa form, di ba? Friend, occupation, relation, message, recreation. So, tanongin mo, Dan, doon ka pa rin ba nag-work? Kamusta yung work? Kamusta yung magkano income mo per month? Actually, may business ako ngayon ba? Pakinggan mo lang. Once na pakinggan mo, you can decide if mag-go ka o hindi. Kung hindi ka mag-go, okay lang sa akin, friends pa rin tayo. Ngayon, prospecting. Gawin mo, pumunta ka sa Facebook mo, pumunta ka sa phone book mo, lagay mo lahat ng pangalan, lahat yung kausapin mo. So wala nang problema sa prospecting, hindi na kailangan mag-ads. Next, presenting. Sa presenting naman, ang gagawin mo lang dyan, guys, is unang-una is maging honest. Itong may share ako sa inyo. Share lang din sa akin sa pag-present.
Una, iparealize mo na may need. Halimbawa, tanongin mo, Dan, tingin mo bakit kailangan mo ng extra income? So siya magrarasyon siya, ganito kasi para sa gatas, gatas, gatas. O, di ba? So yun yung unang tanong, iparealize mo. Ngayon, i-present mo yung business as solution na pinakamalapit sa kanya. So ganun lang. Pa-realize mo, i-present mo in a way na mas makaka-relate siya. Next, onboarding. Sa onboarding natin, di ba, tinuro ko naman yung sa Idan. Yung meron tayong onboarding dito yung 24-hour hot market and yung warm market. So other topic na siya. Next, yung closing. Di ba yung 4 question? Naalala mo pa yun, Dan? Yung 4 question, nakalimutan mo na? O di ba? So yun lang yun. Next, yung pangatlong element. Strategy. Ngayon dapat meron tayong strategy to get customer, to get distributor, to onboard, and to support. Share ko na yan for the next video. Ito, handle na to ng company kasi may mga training man tayo dyan, di ba? So yan lang guys, sino may tanong? Actually guys, to be honest, sinabi ko lang lahat ng laman ng utak ko. Di ba? Pansin nyo, wala akong i-end lang natin yung ano.